Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po tayo sa healthy reading natin 0.80, 'di ba? At sa wakas, 'di ba, nakabalik tayo sa recording. Maraming salamat po sa lahat po ng nagpa-ritual, nagpa-cleansing, nagpa-reading. Simula nung umpisa ng Abril hanggang sa Semana Santa. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-ritual, magpatanggal ng barang kulam sa pagayuma, at magpagamot sa mga sakit nila, sa gustong magkaroon ng anak, sa gustong magkaroon ng asawa, gumanda yung buhay nila, sabihin nyo lang po. Pero dito muna tayo sa healthy reading natin. This is a general reading. Yung advantage ng full private reading is, nakafocus sa'yo. Kapag general kasi, lahat ng vibrations nandito. So, depende kung nakaka-resonate ka. Ito. O, di ba? This is the Three of Wands. Ibig sabihin nito, hanapin mo yung solusyon sa buhay mo, solusyon sa problema mo, solusyon sa sakit na nararamdaman mo. Kasi yung sakit natin, no, yung tao nagkakasakit, literal, dahil nagkakaroon ng pamamaga yung katawan, nagkakaroon ng imbalance sa flow ng blood, ng water sa body natin, ng air, ganon. Pero yung iba kasi, psychologically, nagkakasakit sila dahil sa trauma, anxiety, depression, no, separation, financial problems, ganun yun. So, ang daming dahilan kung bakit nagkakaproblema yung tao. Ngayon, kailangan mong magkaroon ng mabilisan na desisyon sa buhay kasi bawal magsayang ng panahon. Kung gusto mo mabawi ang mahal mo, mabawi ang kalusugan mo, gumaan ang takbo ng buhay, gumaan yung pasok ng pera, kung ano man yung suliranin na meron ka para mawala yung stress sa katawan mo. Yun yung aksyonan mo. Kasi ito this is the Three of Wands. Kapag Three of Wands kasi yung lumabas sa hinaharap. So, kung yung hinaharap mo ngayon na problema is na barang nakulam na sumpa or nagayuma ka or ang mahal mo, kaya hindi bumalik sa'yo, bawiin mo, patanggal mo. Pero kung binarang ka, kaya ka nagkakasakit, ipatanggal mo. Ganun lang yun. Kasi may mga tao na galit sila sa'yo pero hindi nila pwedeng ipakita dahil may mga bagay na nasa considerations nila. Halimbawa, sa magkakapatid, magpipinsan, sa kung sino-sino pa, 'di ba? Magkakaibigan. Sa harap, mabuti silang tao sa'yo. Sa lahat ng bagay, mabuti sila sa'yo. Kaya hindi mo mapag-iisipan at mapagdududahan na sila yung gumawa nun. Ngayon, kung ikaw naman yung tipo ng tao na magpaparitual ka, dapat bukas ka sa pagtanggap sa anong bagay na makikita doon sa ritual. Kasi kapag niritual, halimbawa ikaw, no, nagkakasakit ka, isinumpa ka, ikaw, asawa mo, anak mo, huwag kang magsayang ng oras. Dahil habang pinapatagal mo yan, palala ang problema. At patagal ang gamutan. So, dito, agarang desisyon, pagpapagamot, pagpapakleansing, pagpaparitual ang ayusin mo. Kung ikaw yung tipo ng tao na hirap sa trabaho, hirap pumasa sa board exam, ikaw yung taong malas sa pag-ibig, yung parang ando na lahat sa'yo, magduda ka na. Kasi ibig sabihin nun, may mga tao na humaharang
or merong mga namatay na baon ang sama ng loob sa'yo. At katotohanan yan. So kapag ang isang tao na may sama ng loob sa'yo namatay, inilibing, nang hindi kayo nag-uusap, lagot ka dyan. So, kung ikaw naman yung tipo ng tao na nung maganda pa ang buhay mo, panay ang pang-iinsulto mo, pangungutya mo, at pagmamaltrato sa ibang tao, at ngayon nagkasakit ka, yung mga taong minaltrato mo noon, yung mga taong pinagdamutan mo noon, kung isa dun sa kanila namatay, lagot ka. So, kung ano man yung dinadanas ninyong problema ngayon at naapektuhan ang kalusugan ninyo, ipagamot nyo habang kaya pa. Okay? Proceed tayo sa daily episode natin. Magandang gabi po sa inyo lahat.